Kilat News Updates. Mga balita ngayon, Cope Thunder at Salaknib exercises ng Pilipinas at US sinimulan bilang paghahanda sa balikatan. Atong ang posibleng nagtatago sa Vietnam ayon sa DILG. 8,000 trabaho sa bumalik na OFWs mula Middle East inalok sa QC Job Fair ng DMW. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Sabay na inilunsad ng Pilipinas at Estados Unidos ang Exercise Cope Thunder 26-1 at Salaknib 2026 bilang bahagi ng paghahanda sa nalalapit na balikatan exercises. Sinimula ng Cope Thunder 26-1 sa Clark Air Base sa Pampanga noong Abril 6 at tatakbo hanggang Abril 17, nalalahukan ng humigit kumulang 2,800 tauhan mula Philippine Air Force at US Pacific Air Forces sa Northern Luzon. Tampok dito ang aerial engagement sa pagitan ng FA-50 fighter jet ng PAF at F-22 Raptor ng US upang subukin ang kanilang tactical capabilities at combat readiness. Kasabay nito ay nilunsad din ang Salaknib 2026 sa Fort Magsaysay sa Nueva Ecija na itinuturing na pinakamalaki ngayong taon at lalahukan ng higit 7,000 sundalo mula US, gayon din ang Australia at Japan hanggang Abril 17. Kabilang sa pagsasanay ang jungle warfare, aviation operations at archipelagic defense concepts. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, mahalaga ang dalawang ehersisyo upang mapalakas ang interoperability, koordinasyon at kahandaan ng mga puwersa sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon bago ang mas malawak na balikatan exercises. Kinumpirma ni Interior Secretary John Vic Remulla na pinaniniwala ang tumakas patungong Vietnam ang gambling tycoon na si Atong Ang 2 linggo bago inilabas ang warrant of arrest laban sa kanya kaugnay ng pagkawala ng hindi bababa sa 30 sabongero. Ayon kay Remulla, nakikipag-ugnayan na ang pamahalaan sa mga otoridad sa Vietnam upang beripikahin ang immigration records ni A na ayon sa pinakahuling intelligence report ay nasa naturang bansa. Posible umanong nakalabas si Ang sa Pilipinas gamit ang backdoor at dumaan sa Malaysia saka nakarating ng Vietnam. Una nang itinanggi ng bansang Cambodia na doon nagtatago si A. Inilabas noong Enero ng mga korte ng Laguna at Batangas ang warrant laban kay Ang at sa kanyang mga kasamahan sa kasong kidnapping. 20 sa kanyang mga co-accused ang naaresto na habang nananatiling at large si A. Dumagsa ang daan-daang overseas Filipino workers o OFWs at kani-kanilang pamilya sa Quezon City MICE Center sa Bayanihan para sa Balikbayang Manggagawa National Reintegration Network o NRN Job Fair na pinangunahan ng Department of Migrant Workers o DMW nitong Abril 6. Layunin ng programa na tulungan ng mga OFW na nagbalik mula sa gitnang silangan na muling makapagsimula sa pamamagitan ng trabaho at kabuhayan. Aabot sa 8,000 lokal at overseas na oportunidad ang iniaalok ng 15 recruitment agencies at kumpanya. Katuwang ang 25 ahensya ng pamahalaan, kabilang ang lungsod ng Quezon sa pagbibigay ng komprehensibong serbisyo tulad ng training, financial assistance at health support. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, prioridad ang agarang tulong sa mga repatriate. Binigyang diin naman ni QC Mayor Joy Belmonte ang mga lokal na programang pangkabuhayan at proteksyon para sa OFWs. Simula ng repatriations, ang DMW at Overseas Workers Welfare Administration o OWA ay nakapagpauwi na ng 4,241 na OFWs sa kombinasyon ng land transportation, chartered flights at government-funded commercial flights. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzo Linon nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.